Leia, ano ba ang inaasahang mapag-uusapan sa pulong ng National Peace and Order Council? So, bago natin ituloy itong mga pre, nag-lockdown sa Camp Crame. Oo, nag-lockdown po. Kumbaga, bakit lockdown? No? Bakit po lockdown sa Camp Crame? Oo. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi ang Pangulo po natin, Pangulong Bongbong Marcos, pumunta po diyan. Oo. 'Di ba? Kinausap po yung ating yung leader po, no? Yung mga naandyan sa Krami ngayon, no? Kinausap po ng ating Pangulo. Ang tanong, ano kaya ang pinag-usapan? Of course, marami naman pong ano diyan, no? Maraming isa sa publiko na napag-usapan nila. And then, ako'y naniniwala din na meron ding hindi na kailangang ilabas pa sa publiko. Lalo na kung ang plano, no? Plano patungkol sa paninira or plano kung paano mapapatigil itong mga naninira sa administrasyon ngayon. Paano na 'yon? 'Di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin sa publiko yung strategy mo. Hindi mo pwedeng sabihin yun. 'Di ba? Syempre, kakausapin mo yung mga matataas na leader. Paano ba natin mapigilan tong mga ka-fake newsan? Lalo na itong paninira, no? Sa administrasyon. Malay natin may representative, no, ng ICC doon. Malay natin kung ang ICC nandun pala sa Krame. Malay lang, hindi ko naman sinasabing ganun nga, no? Malay lang natin. So, ito na, no? Kinakabahan na ngayon yung mga DD shits kasi ang Pangulo natin na sinasabi nilang weak leader, talaga namang bumisita po dyan sa Camp Crame. So, ito po, no? Play po natin yung video. At syempre, kung hindi ka pa po nakafollow sa ating Facebook page, meron po tayo niyan, Ballpoint Man 2.0. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, mag-subscribe ka na. Okay? Subscribe na yan. Kasi kung hindi ka talaga mag-subscribe, ay nako. Istoryahe! Ande, tuloy na nga natin to. Ella, magandang tanghali sa iyo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Chin Fajardo, kasama sa pinag-usapan ang peace and order situation ng bansa sa mga nakalipas na buwan. Ito ay inaasahan na... Ayan sila, ang dami nila dyan, syempre, nandyan yung Pangulo, nakikita niya, nasa gitna. Diba? So, nag-uusap-usap sila dyan. Siguro, kumbaga, paano mapipigilan yung mga fake news. Hindi lang naman fake news marami pang dapat pag-usapan, no? Pero ako'y naniniwala, uulitin ko po, ako po'y naniniwala na merong napag-usapan dyan, no? Na hindi na pwedeng ilabas pa sa publiko. Kumbaga, yun po yung mga strategy. Kasi ang ating gobyerno, ako po'y naniniwala na may mga ano po yan, strategy. Lalo na talaga namang araw-araw sinisiraan po yung ating gobyerno, no? Sinisiraan itong mga DDS. Syempre, gagawa po sila ng mga hakbang, ng mga diskarte, mga strategy, 'di ba? Para mapigilan itong mga kademonyuhan ng mga DD shits. 'Di ba? So ganun po ang nakikita ko diyan. Syempre, bumisita yung Pangulo natin sa sobrang busy ng Pangulo natin, bihira lang po makapunta yan sa Krame. So pinuntahan. Kita naman natin, binalita nga lockdown nga sa Krame 'Di ba? So alam ko maraming maraming napag-usapan, no? Pwede na yung nakikita nyo dyan sa mesa, ano yan? Syempre, isinapubliko yan. 'Di ba? Pero meron ding hindi. Ako'y naniniwala na meron ding hindi dapat sabihin sa publiko kasi baka makapaghanda yung kalaban. 'Di ba? Isipin nyo, ilagay nyo yung kalagayan nyo dyan, ikaw yung Pangulo, sinisiraan ka, pupunta ka sa Krame, kakausapin mo yung PNP. Pag may gusto kang diskarte na makakabuti naman sa administrasyon, hindi natin to pwedeng ilabas ngayon kasi baka makahalata yung kalaban.
secret lang natin. Okay? Ganun po yun. Pero hindi ko naman sinasabing ganun nga, no? Kumbaga, ano lang natin to? Kumbaga, pwedeng tawaging haka-haka. Diba? Tuloy natin. Inasahang ipresenta kanina pati na yung crime statistics at investigasyon ng mga kaso na kinabibilangan ng mga high-profile cases. Siyempre, pag-uusapan siguro dyan yung mga yung mga patayan patungkol kay Digong, yung mga illegal na pogo. Siguro kasama na yan dyan eh. Oo. Yung mga trolls, yung mga fake news na vlogger-vloggeran. Lahat pag-uusapan siguro yan dyan. Kasi yung NBI nga kasi nagbabala na ngayon NBI. Tututukan po yung kapansanan ng mga vlogger-vlogger na fake news. Kasi ang kapansanan po nila sa utak ay mga fake news. At tinututukan na yan ng NBI. Siguro ganun din sa ating kapulisan. Nasabing pagpupulong din, Ella, ay inilatag ng PNP ang mga posibleng areas of concern para sa nalalapit na halalan. Sa kabila na ba nito ay nilinaw ng PNP na ang COMELEC pa rin ang mag-aanunsyo kung ano mga lugar ang maisasailalim sa areas of concern. Nagsasagawa lamang ng assessment at rekomendasyon ng PNP para sa pagdideploy nila ng sapat na bilang ng tauhan sa mga lugar na matutukoy na may mainit na labanan sa politika. Kasi pagdating ng butuhan yan, may mga lugar kasi na yung tawag yan, pinapasabugan ng bomba, diba? So, kailangan talagang maging maingat. Uso yung patayan sa mga ganun eh, yung mga, kumbaga, dalawang kandidato nagkainitan. Tapos alam nung isang kandidato na medyo tagilid siya, so gagawa ng paraan para masira, no? May nangyari na yan na may pinasabugan ng bomba eh. So, kailangan talagang isa yan sa pukusan ng ating kapulisan ngayon kasi malapit na po yung eleksyon, no? Ella, itinanggi naman ng PNP na loyalty check ang pagtungo ng Pangulo sa Campo Crame para makipagpulong sa matataas na opisyal ng Philippine National Police. Samantala, Ella, ngayon ay bukas na itong mga gate ng Campo Crame at ibig sabihin yan ay nakaalis na ang Pangulo. Ella? Lockdown po ang Camp Crame kasi nandyan po ang Pangulo. Okay? Para walang makalabas, walang makapasok. Lockdown nga eh. Diba? So, ayan, at least nalaman natin kung bakit nag-lockdown yung Camp Crame dahil nandyan po pala yung Pangulo. No? So, believe tayo sa ating mahal na Pangulo kasi nagtatrabaho po talaga para sa bansa. No? Hindi niya po pinupukusan yung mga walang kwentang paatayan na yan, no? Na actually, nagtampo nga itong mga Duterte eh, kay Pangulong Bongbong Marcos kasi akala ng mga Duterte, itutuloy ni PBBM yung nasimulang patayan ni Digong. Hindi naman po ganun yung ating Pangulo. No? Kaya nga, inaaway nila yung Pangulo natin eh. So, believe tayo sa ating mahal na Pangulo kasi talagang masipag. Masipag, trabaho lang, di ba? Di katulad dito sa kay Sara, ay anong ginawa ni Sara? Tatamad-tamad, tulog sa pansitan. Mahilig sa party-party ang inyong vice presidente. Di ba? Yun yung mahirap na party-party pa more. Diba? Kung makikita natin sa media, sa mainstream media, makikita natin dyan, puro ano lang, ang ginagawa ng Pangulo, puro trabaho po. Yun yung palagi nating nakikita. Si Sara, puro lang pa-interview sa media at paghatak sa PBBM administration pababa. Yan po ang trabaho ng totoong may inggit sa katawan. Bangag. Feeling mo, alam mo Sara, wag ka nang mag-ambisyon na makuha mo yung posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Wag na. Kasi malabo. Pagiging vice presidente mo pa nga lang, hindi mo na magampanan eh. Oo, hindi mo na magampanan. 'Di ba? Pagiging presidente pa kaya ng Pilipinas? Ang taas ng pangarap mo, Sara. Taas ng lipad mo. Diba? Tamad ka naman. So, yun po, hindi po natin kailangan suportahan yung mga ganong klaseng tamad. Dapat dyan, ipa-impeach na yan. Magkaisa po tayo, no? Araw-araw tayo manawagan.
No? Kailangan ma-impeach niya yan si Sara. 'Di ba? Salot yan sa bansang ito. Oo, wala talaga, no? Imbis na umangat tayo, siya pa mismo ang magpapabagsak. 'Di ba? Katulad ng ginawa ng tatay niya. 'Di ba? Intindi? As gumagaya din yung anak. Wala nang nagawa, tatamad-tamad na nga. Aba, feeling niya siya yung presidente. Feeling niya mas nakakataas pa siya sa presidente. Diba ang kapal ng muka ni Sara Duterte? KO! Kaya mga pre, sa darating na eleksyon, sa 2025 senatorial election, walang boboto. Wag nating iboto yung mga kampon. No? Kampon ni Digong. Diba? Ganun lang po yan. Kasi yung mga kampon po ni Digong, protector po yan ng mga illegal na pogo. Diba? So, wag nating iboboto yung mga yan. Nako. Oo. Lalo tayo maghihirap, no? Kung susuportahan natin yung mga ganyang klaseng politiko. Pansariling interest. No? Hindi naman talaga nila mahal yung ating bansa. Mahal nila yung pondo ng ating bansa. Pondo ng gobyerno. 'Di ba? 'Yun yung mahal nila. Hindi po kayong mga individual diyan. Nagagamit lang kayo. Sasabihin, ay, mahal ko ang Pilipino. I love Philippines. Tapos sasabayan pa nilang, I hate drugs. Para magkunyaring mahal na mahal niya ang bansa at Pilipino. Huwag tayong pauto. No, gamitin na po natin ito. Ito na po yung gamitin natin. Diba? At least nakita na natin ang mga tunay nilang kulay. Sapat na siguro yun. And then, kailangan marunong tayong pumili sa darating na eleksyon. Oo. Basta ako, dito sa channel ko, palagi kong sinasabi yan, no to Duterte tayo. No to pro-China tayo. Okay? Huwag nating suportahan yung mga ganyang klaseng politiko. Kahit si Willie Rebillame nga nako, hindi po ako buboto dyan. Kasi kunyari babaliktad, no? So gamitin natin 'to. Maging mautak tayo. Huwag nating hayaan na tayo yung mautakan ng mga 'yan. Palagi kong sinasabi, inuulit-ulit ko po, huwag kayong tumingin sa pangako ng mga politiko. Anong titingnan natin? Yung nagawa. Halimbawa, si Bato mangangako sa inyo ngayon. Papangakuan kayo ni Bato ng ganito, ganyan-ganyan. Huwag po kayo tumingin doon. Kasi pwedeng mapako yan. Ang tingnan nyo, anong nagawa ni Bato nung nandyan pa siya sa Senado? Meron ba? Kung meron, iboto nyo. Pero kung wala, bakit nyo iboboto? Diba? Anong nagawa ni Bato? Ang protektahan si Kibuloy, protektahan ang mga Chikwa, protektahan ang mga pamilyang Duterte kahit mali-mali na. Yan po yung ginagawa niyang trabaho. Naglilingkod po siya sa mga inchik, sa mga pamilyang Duterte at kay Kibuloy. Yan po yung pinaglilingkuran niya, hindi po ang mga Pilipino, hindi po ang taong bayan. Diba? So matuto na po tayo. So bakit nyo iboboto kung ang pinaglilingkuran mga kulto, mga Chikwa? Diba? So ganun po yan. Kay Bongo naman, huwag natin iboto si Bongo. Kasi ano yan pag nanalo yan, tutulungan lang din si Digong yan. Maniwala kayo sa akin. Diba? Maniwala kayo sa akin. Gagayahin yan si Bato. Tingnan mo si Bato, todo tanggol sa mga Duterte, sa mga kulto. Diba? Pag nanalo yan si Bongo, ganon din yung gagawin yan. Maniwala kayo sa akin. Maniwala na kayo. Yun naman talaga yung mangyayari. Diba? So, ayan mga pre, at least nabigyan po natin ito ng reaksyon kung bakit lockdown po dyan sa Malacanang. Dyan sa Camp Crame. Dahil pumunta po ang Pangulo dyan at kinausap ang ating kapulisan at malay natin, may mga napag-usapan silang hindi na kailangan ilabas pa. At malay natin, may representative ng ICC dyan
nung nandyan yung Pangulo sa Camp Crame. Malay natin, meron. Malay lang naman. Hindi naman natin sinasabing meron nga. Pero malay natin. Anong malay mo? Bilugang mundo. Diba? Malay lang natin. Kung meron nga, sasabihin ng iba, meron, bakit hindi lumabas sa balita? Secret nga eh. Strategy nga eh. Tinatawag nyo kasing weak leader yung Pangulo eh. Diba? Oo. Ang galaw ng Pangulo, hindi puro bunganga. Diba? Oo. Sikreto nga yung galaw eh. Katulad kay Kibuloy. Diba? Sikreto yung galaw ng Pangulo. Huli si Kibuloy. Good luck sa inyo. So yan lang mga pre, ang ating video ngayon. Huwag kalimutang i-share, like ang video na to, share ang video na to, at sa mga bago natin subscriber, maraming salamat po. Ang kita-kits po ulit tayo bukas. Babush!